Good day, sir. Good afternoon po. Sisimulan ko na po yung activity 2. Number 1. How can how how can you define a simple root in Laravel and what would be a real life example? Sa Laravel, ang simple root ay ginagamit para mag-link ng URL sa isang particular na action o view sa application. Halimbawa, kapag bumibisita ang isang user sa isang URL, tawagin ng root ang isang function o view na magpapakita ng nilalaman tulad ng isang homepage o form. Ito ay isang paraan para mag-handle ng mga request at magbigay ng tamang response sa user tulad ng pagpapakita ng webpage o pagproseso ng data. Number 2. How to name roots work in Laravel and how might you use them in a real-world application? Sa Laravel, name roots ay parang pagtawag sa isang pangalan imbes na isulat ang buong address URL. Halimbawa, kung may root ka na home, pwede mong gamitin yon para madali mag-link o mag-redirect sa page ng homepage. Kasya paulit-ulit isulat ang buong URL. Halimbawa, sa totoong buhay, kung may malaking website ka at gusto mong baguhin ang URL ng homepage, hindi mo kailangang hanapin lahat ng link na tinutukoy sa homepage. Basta baguhin mo lang ang pangalan ng ruta. Lahat ng link na ginagamit nun ay updated na. Number 3. What is the purpose of root groups in Laravel and how might they be used? Ang root groups sa Laravel ay ginagamit para pagsamahin ang mga ruta na may parehong setting tulad ng prefix, middleware, o namespace. Sa halip na ulitin ang mga properties na ito sa bawat ruta, isang beses mo lang ilalagay sa group at lahat ng ruta sa loob ng group ay mag-a-apply ng parehong properties. Halimbawa, kung lahat ng admin roots mo ay kailangang authenticated, pwede mong gamitin ang root group para ilagay ang middleware sa lahat ng roots sa admin section nang hindi paulit-ulit sa bawat ruta. Number 4. How does middleware work in Laravel and can you provide a practical example? Ang middleware sa Laravel ay parang tagapagbantay ng isang website bago pa makarating ang request ng user sa isang page. Chine-check muna ng middleware kung okay ba ito tulad ng kung nakalagin ba ang user. Kung hindi, i-redirect sila pabalik sa login page. Halimbawa, kung gusto mong mag-isang user ay kailangan muna mag-login bago makapasok sa dashboard, gagamit ka ng middleware para tiyakin ang authenticated sila. Number 5. How can you handle form submission and CSRF protection in Laravel? Sa Laravel, CSRF protection ay nagsisigurado na ang form submission ay ligtas at hindi pwedeng panipulahin ang isang website. Kapag gumawa ka ng form, kailangan mong ilagay ang CSRF sa loob ng form tag. Ginagawa nito ang bawat submission ay may token na tinitiyak na galing sa iyo website, kaya hindi basta-basta magpapasa ng data ang isang site. Sa madaling salita, sa Laravel nang bahala mag-check kung valid ang submission para maiwasan ng mga malicious attacks. Yun lang, sir. Salamat po.